Mga dapat tandaan kung ikaw ay mayroong estudyante o meron kang anak na inaalagaan na diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Dapat bawasan or ilimit ang access sa bata in terms sa mga sweet na pagkain. Kasi every time na ang batang diagnosed with ADHD, especially kung ang presentation nila ay combined or hyperactive and impulsive, every time na kumakain sila ng mga sweets, nag-a-add po yan sa kanilang energy. At kapag marami po ang kanilang na-intake na sweets, ay mas mataas ang chance na magiging hyperactive sila all day. Kapag ang bata ay hyperactive na masyado sa klase, hindi na siya mapirmi sa kanyang upuan, patayo ng tayo, labas na ng labas, the first thing na pwedeng gawin ng parent or ng teacher is to provide him activity na magagamit na yung energy na yon. Let's provide him an activity na kung saan nagli-learn siya at the same time, merong function yung activity na makakatulong sa kanya. Dapat alam ng teacher or alam ng parent kung ano nga ba ang function ng kanyang behavior. It's very important na alam natin ang function ng behavior para alam natin kung paano ito i-reinforce. Usually kasi itong mga batang mayroong diagnosis ng ADHD tends to act or display behavior para mag-escape sa activity, to gain attention or to get tangible things from their parents or their peers, at lalo na sa mga teachers, at minsan ito ay dahil sa kanilang sensory needs. Understanding these four will help us to support better para dito sa mga batang diagnosed with ADHD. To manage the behavior of these learners diagnosed with ADHD, as a teacher, it's part of our classroom management to have a routine. These routine are very helpful para doon sa ating mga anak or sa ating mga estudyante na diagnosed with ADHD dahil nabibigyan sila ng pattern or pattern of organization na kung saan alam nila kung ano ang pagkasunod-sunod, and that's very important in managing their behavior. For example, napapansin natin ang bata labas ng labas kahit hindi naman talaga oras ng recess or hindi naman bathroom break, labas ng labas. Isa sa mga pwedeng gawin nating routine ay to provide a schedule for bathroom. So let's say for example, sa classroom ko kasi, learners are given 4 opportunities na gumamit ng bathroom every day. So every time na magagamit nila yon, tatanggalin yon sa kanila until such time na magagamit na po yung 4 opportunities na yun. So that will help manage itong paglabas-labas ng mga bata. Hindi lang po sa ADHD but as well as sa mga regular learners. Gumamit ng behavior modification. So let's say, hindi naging effective ang routines mo every time na nagsasaway ka sa bata, hindi pa rin effective. Maybe it's the time na gagamitin mo na siya ng behavior modification. What is behavior modification ba? Behavior modification, or also known as behavior therapy, are strategies used by teacher para ma-alter ang antecedent at ang consequence doon sa behavior ng bata para ma-achieve natin yung desired behavior natin. So it's basically changing the behavior. So there are different techniques or strategies na ginagamit sa behavior modification. Pwede tayong gumamit ng respondent conditioning, Mag-a-attach tayo ng meaning doon sa isang bagay at kapag naririnig na yan ng bata, merong na-condition na behavior na dapat niyang i-act. So for example, yung mga physical cues na dapat every time na nagtatap ako ng 2 beses, naka-attention na sila ulit sa akin. Pwede din gumamit ng reinforcement. This is very effective sa pagmamanage ng behavior. Every time na nag-i-exhibit sila ng mga negative behavior or maladaptive behavior, meron tayong kukunin. Every time na meron silang nagagawang magagandang bagay, bibigyan natin naman sila ng something to reward that behavior. At pwede din nating i-model ang behavior na pwede nating, or mga functional behavior na gusto natin or target natin na matutuhan ng batang merong ADHD. Isa sa mga pinaka-importante na dapat tandaan ng mga teachers and parents who are handling learners with ADHD ay huwag po silang sisigawan. I know it's frustrating na kapag may mga activities tayong pinapagawa or meron tayong kahit small task na pinapagawa, they tend to be inattentive, hyperactive, and minsan impulsive, and that's very frustrating. But let's understand na yung mga characteristics na yun ay part ng kanilang diagnosis, characteristic siya ng kanilang disorder at hindi po nila yun nakokontrol. Hindi po natin sila pwedeng i-compare sa mga regular learners na mayroong neurotypical na brain kasi mga neurodiverse po ang mga batang mayroong attention deficit hyperactivity disorder. Sana po ay meron kayong natutuhan sa videong ito, and para po ma-share natin ang ating awareness, ang ating advocacy towards learner with special educational needs or learners diagnosed with disorders, kindly share this video and together let's spread awareness. Thank you for watching.